Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 4, 2026, Sunday. Patuloy nating binabantayan ang pamumuo ng bagong sistema sa may timog kanlurang parte ng bansa. Meron ding manggagaling sa may silangan at nakataas na rin ang heavy rainfall advisory sa may eastern part ng Bicol at mga karatig nito dahil sa epekto ng shear line. At para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong pangunahing sistema pa rin ang kumikilo sa bansa. Una, ang shear line na direktang nakakaapekto sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas kasama ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon. Pangalawa, ang northeast monsoon o amihan na bumabalot sa malaking bahagi ng Luzon. Pangatlo, ang easterlies na nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin sa Mindanao. Kapag nagsasalubong ang malamig na amihan at mainit na easterlies, kumakapal ang ulap at nagiging mas madalas ang mga buhos lalo na sa hapon at gabi. Dahil aktibo ang shear line sa timog at gitna ng arkipelago, asahan ang sunod-sunod na pulso ng ulan na may kasamang thunderstorm sa ilang lugar, habang sa amihan belt ng Luzon ay mas mahabang tagal ng mahinang hanggang katamtamang pag-ulan ang karaniwan. Unahin natin ang Visayas at Palawan, kabilang ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon. Dito inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated thunderstorm. Dala ito ng shear line na nagko-concentrate ng moisture sa kahabaan ng silangang baybayin. Sa umaga, karaniwan ang mahihinang pag-ambon na tuloy-tuloy, habang pagsapit ng hapon, mas tumitindi ang buhos kapag sumabay ang sea breeze convergence at mas lumalim ang pag-angat ng hangin. Sa Albay at Sorsogon, mas maaga ang pagkapal ng ulap dahil direktang nakaharap sa Pacific, kaya hindi katakatakang bago pa man magtanghali ay may mga sunod-sunod na ulan na. Sa Masbate at Romblon, mabilis ang pagbabago ng panahon dahil sensitibo ang lugar sa direksyon ng ihip mula sa Ticao Pass, Sibuyan Sea. Sa Palawan, lalo na sa hilaga at gitnang bahagi, mas malinaw ang pag-overlay ng shear line sa lokal na sirkulasyon, kaya maaaring magkaroon ng biglaang heavy shower band kahit kalmadong tingnan ang ulap sa umaga. Sa Caraga, kung saan nangingibabaw ang easterlies, dito asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Tipikal ang pattern na tuyo hanggang bahagyang maulap sa umaga, mabilis na pag-init sa tanghali at malalakas ngunit panandali ang buhos pagsapit ng hapon at gabi. Dahil diretsyong sumasalpok ang easterlies sa baybayin ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, mas madalas ang pagbuo ng malalalim na ulap-ulan sa mga bayan na nakaharap sa Pacific. Sa Butuan at mga karatig na kapatagan, nakakadagdagang topografiya sa pag-angat ng hangin kaya mas nagiging kapansin-pansin ang biglaang pagbuhos na may kasamang thunderstorm sa late afternoon window. Ang ganitong setup ay mabilis magbago bawat oras kaya ang pagbantay sa cloud motion ay mas kapaki-pakinabang kesa sa pagtingin lamang sa pang-araw-araw na pangkalahatang forecast. Sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Bicol Region, nangingibabaw ang amihan. Dito ay maulap na kalangitan na may tuloy-tuloy na pag-ulan ang karaniwan. Mas stratiform kesa thunderstorm type. Sa silangang mukha ng Sierra Madre, mas mahaba ang tagal ng ulan dahil sa orographic lift. Kaya sa Aurora at silangang Quezon ay may mga oras na magiging katamtaman ng intensity at halos walang pagitan ng mga buhos. Sa Marinduque at Oriental Mindoro, magtatagpo ang impluensya ng amihan at shear line, kaya may mga araw na may dalawang yugto ng ulan, mahina sa umaga at mas malakas sa hapon kapag nag-activate ang low-level convergence. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, mananatiling maulap ang kalangitan na may mga pag-ambon o mahinang ulan. Ito ang klasikong amihan signature, malamig na hangin mula hilagang silangan, mababang ulap na gumuguhit sa kalangitan at mga damp road condition lalo na sa madaling araw at gabi. Bihira ang thunderstorm sa ganitong setup dahil mas matatag ang inversion layer at kulang ang surface heating para magtulak ng malalim na convection. Gayunman, may mga oras na magliliwanag tuwing late morning bago muling kumapal ang ulap sa hapon kapag dumaan ang isang stratiform clouds. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang easterlies ang magdadala ng partly cloudy hanggang cloudy skies na lagay sa umaga. Kasunod ang mga hapon at gabing pag-ulan at thunderstorm. Pinaka-binabantayan ang mga lungsod na may malinaw na sea breeze inland breeze cycle dahil sila ang may consistent late day storm window. Sa mga kapatagan ng Davao at Soxargen, may mga araw na nakikita ang mahabang pagitan ng liwanag bago sumabog ang line ng cloud tower sa palibot ng bundok. At kapag nangyari yon, malakas na buhos ng ulan na may malalakas na hangin mula sa downdraft ang mararanasan, bagamat maikli lamang ang tagal. Sa lagay naman ng hangin at karagatan sa silangang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, nananatiling malakas ang ihip mula hilagang silangan hanggang umabot sa gale force
sa ilang oras. Kaya ang dagat ay rough hanggang very rough na aabot mula 2.8 hanggang 4.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula Hilagang Silangan hanggang Silangan at ang alon ay moderate hanggang rough sa 2.1 hanggang 4 meters. Sa Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang ihip mula Hilagang Silangan hanggang Hilaga at ang alon ay slight hanggang moderate sa 0.6 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, mas rough ang kondisyon sa Pacific facing seaboards dahil mas mahaba ang fetch at mas tuloy-tuloy ang bugso ng amihan. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, dahil sa shear line, nasa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasahang ulan sa Albay, Sorsogon, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Negros Occidental, Aklan, Capiz, Iloilo at Guimaras. Bukas naman, nasa 50 hanggang 100 millimeters din ang projection sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Tandaan na ang aktual na bunton ng ulan ay maaaring mas mataas sa kabundukan at sa mga matataas na dalisdis dahil sa orographic enhancement at maaari ring tumaas ang localized totals kung sakaling magtagal ang convergence band sa iisang lugar sa loob ng ilang oras. Update naman tayo sa posibleng low pressure system na mabubuo sa timog kanluran ng Palawan. Ang nakikita sa guidance ay isang maliit na sirkulasyon sa malayong bahagi ng timog kanluran, mas malapit sa karagatan ng Sabah Corridor. Hindi inaasahang lalapit ito sa kalupaan ng Pilipinas. Sa halip, ang mas malinaw na epekto nito ay bahagyang paghila at pag-enhance ng northeast monsoon at ng shear line band. Kapag nangyari ito, mas lalakas ang pagpasok ng malamig na hangin sa Hilaga at Silangan. Kaya mas tatagal ang ulap at ulan sa Amihan Belt habang umiigting ang shear line pulse sa Visayas at Palawan. Sa madaling salita, hindi ang sentro ng sirkulasyon ang may direktang epekto, kundi ang pagbabago nito sa daloy ng hangin sa mababang antas na nagpapakapal sa ulap-ulan sa mga linya ng salubungan. Bukod sa maliit na sirkulasyon sa timog kanluran, binabantayan din natin ang 2-week window. Ayon sa ensemble ng mga modelo, may nakikitang sign ng isa pang low pressure system sa silangang gilid ng Philippine Monitoring Domain na posibleng magmula sa labas ng PAR. Sa latest data, kalat-kalat pa ang track at hindi pa magkakatugma ang pagtaya ng lakas. Ang karaniwang tema sa mga miyembro ng ensemble ay unti-unting paggalaw sa hilagang kanluran patungong silangang seaboard ng bansa. Kung magiging ganap na bagyo at makapasok sa loob ng PAR, ang nakatakdang local name na ibibigay ng Pag-asa ay ADA. May ilang miyembro ng modelo na nagpapakita ng landfall scenario sa silangang Visayas o Bicol, ngunit marami ring track ang nagsasabi sa pag-iwas sa kalupaan at pagliko pa itaas. Dahil malayo pa ang forecast na ito, inaasahan ang pagbabago ng detalye sa susunod na mga araw habang nadaragdagan ng observation at tumadami ang mga data assimilation ng mga modelo. Manatiling nakatutok sa lagay ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon at lagi po tayong mag-ingat.